Wait. We're on a solid road trip across Batangas. And ito ang mga destinations na dapat mong include in your itinerary. Hey there, Tipiter! I'm Yosh, born and raised in Batangas. My friend says wanted na makapaglibot sa Batangas, like paikot talaga with multiple stops along the way. Gusto niya may a little bit of adventure, culture, leisure, and nature. So yun ang gagawin natin. Sasamahan din tayo ni Vince, syempre, and teammates nating si Napay and Asta. Hindi namin masyado ipapakita yung mga comments ni Ses dito kasi sa separate podcast episode na lang yon. Madalas, bus and tricycle lang tayo kapag nag-explore sa Batangas. Pero this time around, dahil multiple destinations ang pupuntahan natin, road trip naman tayo. Magkakalayo yung mga stops na to and mahaba-habang biyahe, so simulan na natin. Our first stop, Monte Maria. Welcome to Batangas City, the provincial capital and one of the most important cities in the region. Kilala ito as the industrial port city of Calabarzon, but today, hindi ang port or ang city center ang sadya natin. We're heading somewhere a little more monumental. Monte Maria. Located sa barangay ng Pagkilatan and Babakong, Monte Maria is a massive 130-hectare pilgrimage and township project overlooking Batangas Bay. And hindi mo ito mamimiss. Malayo pa lang, matatanaw mo na kaagad. Ito ang Mother of All Asia, Tower of Peace. Ang higanteng estatwa na to of the Virgin Mary stands 98 meters or 322 feet mula sa ground hanggang sa tip of the cross sa corona. Katumbas daw yan ng 33-story building. It is being marketed as the tallest statue of the Virgin Mary in the world and also ranks among the tallest statues anywhere in the world. And yes, pwede mo itong pasukin and akyatin. Yung monument is dedicated to the Blessed Virgin Mary as a symbol of faith, unity, and peace in Asia and around the world. Bahagi ito ng isang malawak na Monte Maria project which also includes spaces for pilgrimage, retreats, conferences, gardens, and other attractions. Na-cover na natin ang karamihan dyan sa isang previous video natin sa Worth It Wonders na channel natin. Pero kahit hindi ka religious, it's worth a stop kasi dito mo makikita itong Miracle Walk, ang kauna-unahang glass walkway sa Pilipinas. Mahilig tayo sa glass walkways. May napuntahan na tayong ganito sa Zhangjiaji and Yuntai Mountain sa China, sa Bali, Indonesia, and sa Bangkok, Thailand. Pero ito yung first time natin na ma-experience yung ganito sa Pilipinas. So, hindi talaga natin papalagpasin. Dito, pwede kang maglakad sa salamin na nakabitin 45 meters above ground. Kaya naman, ang ganda rin ng view. Pero, kahit anong ganda ng view, hindi pa rin matanggal ang kaba ng ilang kasama natin. Kami ni Ses and Asta, okay pa naman kami. Itong dalawang to kasi lagi kong nakakasama pagdating sa mga ganitong lakasan ng loob. Maaasahan yan sila. Pero sina Vince and Pai, manginig-nginig talaga. Ito nga si Vince, ayaw nang umalis sa tabi ng railing. Guys, dito sa dulo ng glass bridge nila, nanginginig siya, ramdam mo yung vibration, yung payanig ng Batangas City. May rainbow bridge din sila dito pero hindi na namin in-avail for now. Tsaka na, kapag hindi na ganun ka-init, sobrang init talaga mga mi. So, itry nyo na dumating ng mas maaga pa. Ang Monte Maria naman, bukas from 7 a.m. to 7:30 p.m. kapag weekdays, 6:30 a.m. naman to 8:30 p.m. kapag weekend. Sa Monte Maria Complex, walang entrance fee. Pero dito sa Miracle Walk, 300 pesos ang kailangang bayaran. And kung magre-rainbow bridge ka, additional 100. May parking fee rin na 50 pesos. May photographer din on-site. And if ipapaprint mo, 200 pesos yan kasama na yung frame. Sa baba, may ilan pang attractions din. May 9D Flying Cinema na 200 pesos yung entrance fee kung may time ka pa. May mga nagtitinda rin ng snacks and drinks and ice cream. Hindi naman tayo nag-flying cinema or Rainbow Bridge, so ang ginastos lang natin dito ay 300 pesos na entrance fee, 100 na snacks and drink, and 10 pesos na share sa parking fee. So that's 410 pesos per person. Dagdagan mo na lang ng 200 pesos if bibilhin mo yung photo souvenir, pero optional lang naman yun. By the way, if you're enjoying this video, please support us by subscribing to this channel.
Hit mo lang yung subscribe button, ring the bell beside it, and turn on notifications para you're always updated kapag may new videos tayo. We're on the road to 300,000 subscribers and we'd love you to be a part of it. Thank you in advance! After ng Glasswalk adventure natin, it's time for a taste of culture. For that, we need to drive mula dito sa current capital ng Batangas, papunta sa dating capital. Bago tayo mag-explore, mag-lunch muna tayo and walang question kung ano ang kakainin. Ses only wanted one thing for lunch, lomi. Kilala ang Batangas lomi for its thick, chewy noodles and savory broth. Pero unlike the typical noodle soup na you might be familiar with, pinakakilala ito dahil sa sobrang lapot nito. As in, sobrang lapot. Dito sa Batangas, lomi is the go-to comfort food. Bawat kainan na nagsaserve nito may kanya-kanyang version. Minsan, dinadaan sa toppings na usually ay may fried pork, chicharon, kikiam, and atay. Hindi normal ang gulay sa Batangas lomi kasi magbabago yung lasa. Pero yung iba mas creative. Yung iba pang higante ang serving. Pero today, dito tayo kakain sa AA's Lomi sa Taal Town. Ito ang pinaka-paborito kong lomihan. Taga Lemery nga pala ako, malapit lang dito sa Taal and madalas din ako dito sa Taal kasi talaga. Dahil ang dami kong kamag-anak dito na madalas kong bisitahin. Ito naman yung teammate nating si Pai na taga Lemery din, dito rin siya lumaki pero sa Taal na siya nakatira ngayon. Ang lomi ay served sa bowl pero usually bibigyan ka rin ng isang platito and isa pang plato. Pero para saan ba yan? Doon sa platito mo ilalagay yung kalamansi, sili, and toyo. Minsan may sibuyas din. Para saan naman yung separate na plate? Dito sa amin, hindi kinakain ng lomi straight from the bowl. Nilalagay mo muna siya sa pinggan, tapos doon mo hahaluan ng toyo mansi. Hindi ko alam if ganito sa buong Batangas, pero dito sa Taal, Lemery, and mga katabing bayan, ganito kami kumain ng lomi. Hindi kami dumidiretso sa bowl kasi lalabnaw ito kaagad kapag doon mo ihalo yung toyo mansi. And ayaw natin yan. Gusto natin super lapot. So, kailangan ng extra plate. Dito sa AA's, 85 pesos lang ang regular size na lomi. Yung bigger size, special yung tawag nila, 95 pesos. And yung jumbo, 120. Additional 25 pesos kung gusto mong doblehin ang toppings. May iba pa silang items sa menu and trinay na rin namin itong chicken tostado and lechon chami. Pero tigis ang order na lang, tapos hati-hati na lang kami since nakakabusog na yung lomi pa lang. Itong chicken tostado, slightly sweet and may smoky aftertaste, which I like kaya parati ko rin yung ino-order basta may kahati ako. Isa pang gusto namin dito sa AA's ay yung setting. Lumang bahay na bato kasi ito, converted into lomihan. Hindi air-conditioned pero malalaki ang bintana and dumadaloy naman ang hangin. Although sa mga araw na talagang napakainit, pagpapawisan ka pa rin talaga. Kaunting lakad lang mula sa lumihan, makikita mo naman ang simbahang ito. Ito ang Kaysasay Church, more formally called Our Lady of Kaysasay Shrine. Maliit lang to and gawa sa coral stone pero very fascinating ang history. It houses the image of Our Lady of Kaysasay na sinasabi nilang milagroso. According to local tradition, yung imahe ni Mama Mary ay natagpuan ng isang mangingisda sa Pansipit River in 1603. And in the early years, sinasabing laging naglalaho ang imahe. Only to be found atop a sampaga bush kasama ng mga kingfisher or kasay-kasay birds. May report din na noong 1611, nagpakita ang birhen sa ilang mga babae and mayroon ding accounts of pagpapagaling or healing. Sa likod naman ng simbahan, you'll find the San Lorenzo Ruiz Steps, a 125-step staircase connecting the shrine to the town proper. Pag inakyat mo yan, tas makarating ka sa tuktok, along the way, mapapadaan ka sa mga lumang bahay. But wait, quick history muna tayo. Taal was founded in 1572, originally sa tabi ng Taal Lake. Pero noong pumutok ang bulkang Taal noong 1754, halos nabura sa mapa yung bayan. So nag-relocate sila sa mas mataas na lugar na mas malayo sa bulkan. At dito ngayon sa current location ng Taal. Yung lumang Taal, yun na yung bayan ng San Nicolas ngayon. During the Spanish colonial period, umunlad ang bayan ng Taal lalo noong 19th century nang bumongga yung coffee trade and iba pang products. Dumami yung mga ilustrado.
yung mga mayayamang merchants. Bawat pamilya nagpatayo ng mga bahay na bato and marami sa mga ancestral houses na yan nakatayo pa rin hanggang ngayon. Taal has more than 100 heritage houses. Isa sa mga yan ay ito, Paradores del Castillo, which now operates as a hotel and restaurant. If ayaw nyong maglomi and mas gusto nyong mag-rice, pwede kayong dito mag-try ng mga local Batangan dishes like adobo sa dilaw, sinaing na tulingan, and bulalo. Nasa tuktok lang ito ng mga steps. Marami sa mga makapangyarihang pamilya sa Taal noon supported and funded the revolution against the Spanish rule, and yung role nila nakaukit sa mga bahay na ito. Kahit saan ka tumingin, you'll see ancestral houses. Yung iba dyan, tahanan ng mga bayani. Other notable heritage houses are Casa Villavicencio and Goco Ancestral House, both associated with revolutionary figures. Ito naman ang Gregorio Agoncillo Mansion, aka White House, also named after a major player in the Philippine Revolution. Dito sa bahay na to rin pinanganak ang kanyang pamangkin na si Felipe Agoncillo, and may bronze statue pa nga siya dun sa harap na garden. Ilan lang yan sa mga ancestral houses dito. Marami pang iba. Pero ang pinaka-centerpiece sa bayan na to ay itong Basilica of St. Martin de Tours, commonly called Taal Basilica. Nakatayo sa tuktok ng Burol, overlooking the town. It is the largest Catholic church in Asia. Kaka-renovate lang ng facade nito after gumuho yung ibang parts nung lumindol recently. Pero maayos na ulit ngayon. Dati nakakaakyat pa kami sa may belfry, pero hindi ko alam if pwede pa rin ngayon. Marami pang ibang pwedeng ma-enjoy dito sa Taal. Ito rin kasi ang Balisong and Barong Tagalog capital, pero sa ibang video na lang natin i-feature yan. Nga pala, syempre, kailangan nating i-discuss ang Kapeng Barako. Malapit sa simbahan, you'll find Cafe G. They serve Kapeng Barako here and meron ding Chocolate E. Chocolate E yung mas malapot na klase, kumpara sa Chocolate A na mas malabnaw. Madalas kaming tumatambay dito sa Cafe G, pero hindi na namin in-avail this time around kasi mas pinili na lang namin munang mag-mango goyo nung napadaan kami sa Lemery. And yes, dadaan tayo sa Lemery papunta sa next stop natin, Calatagan. Halos isa't kalahating oras din ang drive mula Taal papuntang Calatagan, and dito tayo magpapalipas ng gabi sa Unwind Boutique Hotel. First time lang namin dito, and maganda ang first impression natin. Andito sa loob ng building na to ang reception, and welcome drink ang sumalubong sa amin. Sa tindi ng araw that day, welcome na welcome talaga yan. Ang ganda ng buong property, halos kahit saan ka tumingin, aesthetic. Kung mahilig kang magpicture, hindi ka mauubusan ng spots. Maliit lang siya pero maraming amenities. May swimming pool, billiards or pool table, lounge areas at iba-ibang spaces where you can just relax. May gym din and paddle court. Pero pinakakilala itong Unwind Calatagan for its super cute cabanas. Kaya lang kami, we booked the cheapest room. Isa sa mga double rooms na nasa taas ng restaurant. Okay, T. Peterson, nandito tayo ngayon sa Unwind Calatagan. Unahin na natin itong bed. Kasya naman yung dalawa, pero medyo cozy na siya. Medyo too intimate for two people. So, kung couple, kaya. Pero kunyari, friends kayo, friends lang, ganyan. Parang medyo intimate na masyado. So, sana mas malaki yung bed pala, ano. Ganyan. So, actually, si Ces at saka si Asta, nag-request sila ng extra bed, pina-set up nila. Kasi nga, parang nalilitan sila sa bed. Tapos, may mga drawers. Ito na yung parang pinaka-closet. So, meron lang 1, 2, 3, 4, 5 na hangers. May safe sa baba. And flat screen TV. Ito yung sofa na I think nagiging extra bed to kung gustong ipa-set up. Kasi feeling ko ayan oh, feeling ko nagiging bed siya. Mini fridge here. May water lang. I think complimentary naman yan. May cups, glasses. Ayan. So, tea and electric kettle. Saksakan. Wala akong masyado nakikita except to. May dalawa na type A. Type A and type B. Ito pa pala. Meron din dito sa side. Ito. Sa tabi ng lamp. Meron din. Both sides meron din. So,
Type AB, yung saksakan. So kung marami kayong i-charge, alisin nyo na lang yung lamp. Medyo mabigat yung door. I mean, magganit, hindi mabigat. Water pressure check. 1, 2, 3. Dito sa shower, meron lang shower gel and shampoo. Tapos may rain shower na style and telephone style. And reasonable ang presyo for what you get. You can book a room for as low as 3,500 pesos per night if sa Agoda ka magbubook and you use our promo code AGODATPP. May kasama ng breakfast yan. Yan yung cheapest na nahanap namin, yung double room. Kung group naman kayo, may family room na kaya up to 5 guests for 6,400 pesos per night. Sulit na yan kasi kunyari, KKB kayo, kunyari barkada kayo, 1,280 pesos na lang yan per person. Again, inclusive of breakfast na. You can use our code na AGODATPT dito and sa iba pang hotel sa Agoda. It will give you 8 to 10% off, maximum of 100 USD or 6,200 based on current exchange rate. You can also visit www.thepoortraveler.net/agoda to automatically redeem the discount. Isa pang pleasant surprise, okay ang internet during our stay. Mabilis enough for us to work, so pwede rin ito kung gusto nyong mag-workcation. Pero kung gusto mo namang mag-disconnect, pwede rin. They have lots of board games, kaya okay din for family trips or barkada bonding. Jenga! 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 After swimming, dito na rin kami nag-dinner sa kanilang on-site resto called Ma'am Sir. We ordered gising-gising, unwind fried chicken pero yung half lang, pansit con lechon, and bagoong rice. Lahat yan ay for sharing. So divided by 5 pa yung bayad. Sabihin na lang natin na you should budget 500 pesos per person for food and drinks na rin. For its price, sulit naman. Malaki din kasi yung serving. Masarap naman lahat, very lutong bahay. Yung gising-gising lang, medyo may asim na aftertaste so nakakapanibago. Ang letdown talaga ay yung halo-halo na in-order namin the next day. But the rest is okay. Masarap daw dito yung caramel pastel pero sold out na so hindi namin na-try. Dito na rin nag-breakfast sina Ces and Asta. Kami naman, hindi naman kami nagbe-breakfast talaga so niskip na lang namin. Pero yung breakfast, included na yan sa booking so wala nang extra na kailangang bayaran. And after that, si Ces nagpa-massage while si Asta nag-kawa bath experience. Medyo mahal lang yung kawa bath, nasa 1,500 per person. Yung massage naman, 1,300 daw, sabi ni Ces. Kami, hindi na kami nag-avail. Now for the cons. Gaya ng sabi ko kanina, yung bed sa double room maliit lang, pangdalawahan. Pangdalawahan, oo, pero kung hindi kayo close nung katabi mo, baka pag uwi nyo, close na kayo. Napansin din namin na medyo madilim ang toilet at shower area. And kung tatambay kayo sa labas sa gabi, magdala ng insect repellent. Pero yung pinaka-glaring na wala sila dito ay yung swimmable na beach area. Kung beach ang habol mo, baka ma-disappoint ka. May mangrove area pero bawal lumangoy. And nung pumunta kami, may kaunting kalat din kasi kakabagyo lang and nagsa-start pa lang silang ayusin or linisin. Kung mas gusto nyo ng pag-overnightan na resort na may beach talaga, marami naman sa Calatagan. Andyan ang Casobe or Calatagan South Beach na may iba-ibang accommodation options. Andyan din ang Stilts Calatagan. Pero dito lang kami nagstay sa Unwind kasi gusto lang naming itry talaga to and makita kung ano bang meron dito and paano yung experience. Pero dahil nga gusto pa rin naming mag-beach, the next day, nag-decide pa rin kaming pumunta sa next stop natin. Located along the western coast of the Calatagan Peninsula, nakaharap ang Manuel Uy Beach Resort sa Verde Island Passage. Similar sa karamihan ng mga resorts dito sa Calatagan. Pero unlike yung mga na-mention ko kanina, walang permanent na accommodations dito. It's less developed and very simple lang to with more outdoorsy setup. Much of the area feels like a campsite. Maraming open space and mga puno where visitors can pitch tents. Ang mga concrete structures lang dito ay yung shower and toilet rooms. Yung sand sa beach, cream yung kulay and picturesque naman. Pero like most beaches dito sa Calatagan, mababaw lang ang tubig. Like
Malayo na ang nalakad mo, hindi pa rin lumalagpas sa tuhod or baywang, lalo kapag low tide. That makes it particularly ideal sa mga families na may bata. And if you're into island hopping, jump-off point din itong Manuel Uy Beach ng mga boat tours. Available naman yung mga yan dito tapos dadalhin ka nila sa mga sandbars and snorkeling spots near the area. By the way, ang entrance dito ay 250 pesos kung day tour, 350 pesos naman for overnight. 150 naman ang parking fee. If you're spending the night here, tapos magpipitch ka ng tent, may campsite fee rin na 250 pesos kung 1 to 4 persons kayo, 350 naman kung 5 to 10 packs, 750 kung 10 to 15, and 100 for 16 to 20 packs. Pag magre-rent kayo ng tent, 500 pesos naman yun. Pero day trip lang tayo for today's video. Hindi na rin kami nag-island hopping kasi ilang beses na rin naman naming nagawa yon. Ang gusto lang talaga naming gawin dito this time ay mag-chill-chill lang talaga sa beach. Yung mga day trippers naman can stay from 5:30 a.m. to as late as 5 p.m. Pero hindi na tayo magpapaabot ng 5 p.m. kasi may iba pa tayong mga pupuntahan dito sa Calatagan. This is Cape Santiago Lighthouse, also known as Faro de Cabo Santiago. Isa ito sa dalawang historic na parola na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Yung isa pa ay nasa Malabrigo sa Lobo. Dinisenyo ito ni Guillermo Brockman and natapos itayo noong 1890. Gawa ito sa brick and lime cement. And yung pinaka-tower niya ay 15.5 meters tall. Yung location, very strategic, helping guide ships navigate the waters around Batangas and papunta sa Manila Bay. Yung National Historical Commission of the Philippines, nag-install din sila ng historical marker dito noong 2018, recognizing Cape Santiago as a historic site. 50 pesos lang ang entrance fee dito. Pwedeng pumasok sa loob ng building pero hindi pwedeng umakyat sa tore. Wala namang masyadong makikita sa loob other than the interior itself, yung mga walls, ganyan, a few photos, and lumang ilaw. Hopefully, in the future, sana magawa nila ng exhibit sa loob with more information about the lighthouse and yung significance nito sa maritime tradition ng Batangas and Pilipinas as a whole. Or kahit history ng Calatagan, pwede rin. Basta sana, meron lang makikita or matututunan sa loob. And nga pala, may environmental fee na 30 pesos dito sa Calatagan. Pwede kang singilin ng resort mo, pwede kang singilin sa daan, or kahit dito sa mga tourist spots. Pero once ka lang dapat magbayad. So if nagbayad ka na, itago mo lang yung parang ticket mo and pag may sumingil sa'yo ulit, ipakita mo lang as proof para hindi ka magdoble ng bayad. After ng visit natin sa Parola, it's time to head back to Manila. Kung sa papuntang Batangas ay Star Tollway yung daan, sa pabalik natin ay sa Tagaytay naman tayo. And dahil hindi pa tayo kumakain, along the way may isa pa tayong stop. Though it's often marketed as Twin Lakes Tagaytay, wala ito sa Tagaytay. Sa totoo lang, malayo-layo pa nga yung Tagaytay City Center from here. Siguro mga 20 minutes pa na drive kung walang traffic. It's actually located in Laurel, which is still in Batangas. Pero dahil it's set sa cliff and may view rin of Taal Lake and volcano, Tagaytay-ish pa rin naman yung vibe. Twin Lakes is a master plan tourism estate na European yung theme. May hotel, restaurants, shops, and vineyard. Pero most travelers na napapadaan dito, nagsa-stop dahil dito sa Twin Lakes Shopping Village. Marami kasing mga kainan and cafes dito so magandang pang-break ng biyahe. Very relaxing naman ang atmosphere dito. Tahimik lang din. Pero wala pang gutom sa amin, so nag-order na lang muna kami ng drinks. Pwede ka ring tumigil sa Sky Ranch or anywhere else in Tagaytay kung gusto mo kasi madadaanan mo naman pabalik ng Manila. Yun nga lang, i-expect nyo lang na may mga parts ng Tagaytay na ma-traffic talaga. So yun, yan ang road trip natin paikot ng Batangas and ang itinerary na may adventure, culture, leisure, and nature. Marami pa kaming mga informative na videos na paparating, so if hindi ka pa nakasubscribe, alam mo na yung dapat gawin. Subscribe to this channel, ring the bell beside it, and activate notifications para mapanood mo agad. Don't forget to use our promo codes kasi we get credited for every booking and it helps us create more videos like this. And remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!